Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Crystal K. Parangan at narito ako ngayon upang talakayin ang isang paksa. Ngunit bago yan, magbabalik muna ako. Maraming mga mahahalagang bagay ang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng balita upang matiyak na ito ay tumpak, makabuluhan at etikal. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng balita. Una, dapat ito ay makatotohanan at may katumpakan. Siguraduhing beripikado ang lahat ng impormasyon bago ito isulat. Iwasan ang haka-haka o chismis. Dapat may mapagkakatiwalaang sanggunian. Kung may pagkakamali, itama agad sa susunod na ulat. Pangalawa, pagiging balanse at walang kinikilingan. Ipakita ang lahat ng panig ng issue, lalo na kung ito ay kontrobersyal. Iwasan ang personal na opinyon o bias sa pagsulat ng balita. Bigyang boses ang mga apektado o may kaugnay sa balita. Pangatlo, kalinawan at kaayusan. Gumamit ng tayak at malinaw na wika para madaling maunawaan ng mambabasa. Sundin ang tamang istruktura ng balita. Iwasan ang sobrang teknikal na salita kung hindi ito kailangan. Pang-apat, kapanahunan. Isulat ang balita habang ito ay mainit at may kabuluhan sa publiko. Maging mabilis, ngunit hindi pa bigla-bigla. Unahin pa rin ang katumpakan. Panglima, etika at responsibilidad. Igalang ang karapatan ng mga taong sangkot sa balita. Iwasan ang mapanirang pahayag, diskriminasyon o paglabag sa privacy. Maging responsable sa epekto ng balita sa lipunan. Pang-anim, pagkakaroon ng konteksto. Ibigay ang background ng issue upang mas maunawaan ng mambabasa. Iugnay ang balita sa mas malawak na pangyayari o kasaysayan kung kinakailangan. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Sana'y marami kayong naintindihan at naunawaan. Ako nga pala si Crystal K. Parangan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.